Kesong puti, ang kesong Pinoy. Pero alam nyo bang, meron na rin tayong kakayahan ngayon na gumawa ng world-class na mga keso. Kaya, say cheese! Paano na lang ang kutsinta? Kung walang nyog, huwag daw mag-alala, sabi ng mga taga-Marikina. Dahil ang nagpapasarap daw sa kanilang kutsinta, ang toppings at palaman nitong keso. Giniling para maging galapong. Nung umalsa, nilagyan ng keso. At saka, in-steam. Plain lang po to. Naisipan ng mother ko, lagyan ng cheese para daw maiba naman ang lasa. Tumatok naman siya. Ang keso kutsinta, ideya ng 75 anyos na ngayon na si Aling Eleonor. Puto raw talaga ang negosyo nila noon na pinapa-espesyal ng itlog na maalat. Pero hindi raw nila ito nagustuhan. Kaya pinalitan nila ito ng keso. At dahil pumatok, sinubukan na rin nilang lagyan ng keso, pati ang kanilang kutsinta. Dinadala pa sa abroad yan eh. Nagugustuhan naman nila doon. Kasi doon sa abroad, sa iba, wala raw ganyan lasa. Ang dairy farm na ito sa Davao, kilala sa paggawa ng mga kesong world class. Kasama na rito ang Pinoy keso, ang kesong puti. Noong 2003, 4 na klase lang ng keso ang kanilang ginagawa. Blue goat cheese, keso Regina, feta, at ang sikat nilang pepato. At ang ilan sa mga ito ang inihahain sa business class ng isang airline. Gaya ng kanilang mango chèvre o French cheese na nilagyan ng mangga, ang pepato at syempre ang kanilang ipinagmamalaking kesong puti. Umaga pa lang, kinukuha na ni Olive ang gatas mula sa kanyang mahigit 100 mga kambing. Ang gatas na nakukuha niya mula sa mga ito, dinadala sa planta para gawing keso. Handmade, well-made, fresh. Yun yung gusto kong gawin. I do not want to be known as the biggest. I want to be one of the best, if not the best. I have mozzarella. Lagyan natin ng 2 bawang. Pepato at saka yung rustico. Paggiling natin ng mga keso. At pwede na natin siyang lutuin. Ito na yung finished product natin. Pwede na siyang i-enjoy with your friends. Ngayon, isineserve natin siya with bread, boiled potato, and dried pineapple. Very interesting yung sensation ng sensory taste buds mo. Nakakaiba, iba. Mabusisi ang proseso, tiyaga ang kailangan, pero sulit daw para sa Malagos cheese. Lalo't kinikilala ngayon ang kanilang mga keso bilang world class. Naiiba naman ang gimmick ng food cart na ito sa Taguig. Dahil ang kanilang mga salad at pasta, walang pagdadamot sa keso. Ang kesong gamit nila rito mula sa gatas ng baka. Imported mula sa Switzerland. Bawat cheese wheel tumitimbang ng 6 na kilo. Ang presyo kada isa, 8,000 piso. Matapos ihanda ang mga gulay at iba pang rekado para sa salad, ang keso isinalang sa makina para ito matunaw at lumambot. Nung natunaw ang keso, at saka ito kinayas para sa salad. Ready na ang bacon raclette traditional. Sobrang sarap. As in, yung hindi ko ina-expect na yung cheese, pwede siyang ilagay dito. Gawin siyang dressing ng lettuce. Ang ganitong estilo ng paghahain ng keso, nagmula rin sa Switzerland. Ito nga raw ang madalas na kinakain ni Kirsten nung nag-aaral pa lang siya ng culinary sa France. Pag-uwi niya sa Pilipinas, naisipan niyang isama ito sa kanyang negosyo. Pinaka gusto namin na ma-experience ng tao is yung kakaibang cheesy experience na ginagawa namin, melting and scraping.
sa isang restaurant dito sa Mandaluyong. Ang kanilang pasta, iniluluto sa mga higanting keso. Ang siste, matapos lutuin ang pasta, habang mainit-init pa, inililipat ito sa malaking cheese wheel. At dahil mainit pa ang pasta, kusang natutunaw ang keso. Mas madaling nalalagyan na rin ng keso ang pasta. May dalawang klase ng keso raw silang ginagamit na nagpapasarap sa kanilang pasta. Ang Romano Pecorino na tumitimbang ng 21 kilos at ang Parmigiano Reggiano na tumitimbang naman ng 37 kilos. So every after dish po, we will scrape yung cheese para linisin po namin yung cheese. Right blend for the wine. So creamy, so saucy, perfect. Nagmula pa ang mga ito sa Italy. Bawat isa, 35,000 pesos ang presyo. May iba't ibang sauce din na pwedeng pagpilian. Plan lang namin gawin yun yung Father's Day event. Pero nakita namin super pumatok siya sa mga guests namin. Ginawa na namin siya every weekend, every Friday, Saturday, and Sunday. Half Italian si Vanessa, kaya bata pa lang daw siya. Mahilig na sa keso. Paborito nga raw niya itong papakin. When they see the cheese na parang, wow, may ganito pala dito. Nakakatuwa, meron na pala sa Philippines yung ganon. So parang they are amazed. Samantala, kung hindi pa kayo nachichisihan sa lahat ng aming mga itinatampok, sugod na sa Bacolod kung saan matatagpuan ang tinaguriang House of Cheese. Araw-araw, nakakapag-produce sila rito ng 50 kilos ng iba't ibang klase ng Italian cheese. Sa farmhouse na ito, meron silang 60 mga baka na ang breed Jersey cow kung tawagin. Lahat ng ito imported mula sa Australia. Because we have first-hand knowledge of Italian cheese, so we decided na yun ang gagawin namin. Ang House of Cheese nakakagawa ng 11 klase ng Italian cheese, katulad ng mozzarella, asiago alto, peperoncino, at ang Pinoy queso, kesong puti. Pagmamalaki nila, handmade o mano-mano ang paggawa nila ng keso. A little at a time. Once it's shiny, then you can already make it into mozzarella. Mantakin nyo ang mga kilalang cheese sa iba't ibang parte ng mundo. Ginagawa na rin pala dito sa Pilipinas. Kaya, say cheese!